So, hi mga kapangit. So, yun, nag-vlog ako ngayon mga kapangit para naman sa para sa viewers ko para alam niyo naman kung ano ba yung totoong nangyari sa akin kung bakit ako na-disgrasya mga kapangit ko. So, yun, siyempre gusto ko rin malaman yung mga kapangit kung ano yung totoong nangyari sa akin. So yun, pang-apat na araw ko na ngayon mga kapangit. So medyo naghilom-hilom na yung maga niya. So yan, medyo naghihilom na yung maga niya mga kapangit. And yung sugat ng mukha ko mga kapangit, as in talaga parang binalatan to. Ayan o, kitang-kita nyo naman o yan. Parang binaratan siya. So yung sugat ko mga kapangit, ito yung medyo dumugo talaga dito, ayan o. Kaya pumunta kami sa hospital talaga. So yan, yung may butas na yan, madugo siya. Pero nung pumunta kami sa hospital, sabi ng doktor mga kapangit is okay naman daw, wala namang tama na malala talaga. So gas-gas lang. Tapos chinik din nila tong may sugat na butas dito sa noo ko. Normal lang naman mga kapangit, okay naman, wala namang pwedeng ipag-alala talaga. So yun, okay lang naman sabi ng doktor. Kaya yun, nagpalinis ako ng sugat and niresetahan ako ng gamot. Binigyan ako ng ointment na para sa sugat. Ito yung nilalagay natin. And may pinamik lang mga kapangit yung nireseta nila. So yan, may pinamik na branded siya. So yan, nakailang tik na ako nito, nakailang piraso na rin ako. So yan, ayun mga kapangit, kasi bumapak, di ba? Pero dito sa kabila normal, alright? Pag ikot to sa kabila, sinupok. Di ba mga kapangit din? Mga kapangit, tinatawa-tawa ko lang. Pero as in talaga hanggang ngayon masakit siya. Pero nagbawas na, hindi katulad kahapon. Talaga as in yung mata ko na yan, as in magayan mga kapangit. Tapos alos hindi ako makamulat. Tapos ang itim-itim dito. So ngayon naman, okay naman na. Pang-apat na araw ko na, and kumipis-kipis na yung balat, yung mukha nating makapal. So yun, hindi lang ito mga kapatid, marami akong sugat. So ito pa, may mga sugat ako dyan. Yan, may mga sugat yan. Yan, may mga sugat ako, marami akong sugat. And sa paa pa. And yun mga kapangit, yung motor ko, buti na lang hindi na damage yung ulo niya, hindi na basag. Yung damage ng motor ko, yung manubela niya, so tubabingi siya, kailangan natin ipaayos. And yung gulong niya sa harapan, medyo lang kumilo, kunting kilo lang naman. Tapos yung tapaludo niya, daming gas-gas. Yun lang naman mga kapangit. And alam mo, after ng disgrasya ko, yung nakatayo na ako, nakaupo na ako, inisip ko pa yung aso na nabangga ko, inisip ko pa yung motor ko kung anong tama. As in, kahit hilong-hilo na ako, yung alam mo yung nakaupo na ako mga kapangit, nawalan ako ng malay. Tapos humingi ako ng tubig sa kapatid ko. Ang dami dyan, nandun yung mga pamangkin ko, yung pinsan ko na lalaki na naglinis sa sugat ko, naghilot sa akin. Basta ang dami nila nagtulong sila sa akin na anong pwedeng gawin sa akin para lang maging okay tayo mga kapatid. And siyempre, thank you sa mga kamag-anak ko dito and mga pamangkin, pinsan, and siyempre mga kapangit kay Edgar. So yun, mga kapangit, ganito yung nangyari sa akin nung gabi na yun. Ganito yung nangyari sa akin nung gabi. Pasyunga kasi ako eh. So ganito nangyari mga kapangit nung gabi. Tapos na akong kumain, tapos na akong mag-edit. Kasi mga kapangit, nag-edit talaga ako hapon na, and after ko mag-edit yan, tapos mag-upload na ako. And pagkatapos ko mag-edit mga kapangit, nagabihan kasi ako noon kasi nga as in napagod talaga ako. Dami ko rin ginawa ng araw na nung Wibis. And yun, pagkatapos noon, mahina ang internet. Sobrang hina ng internet talaga. So sabi ko, kailangan ko lumabas para makapag-upload ako. Kasi mga kapangit, talagang araw-araw nag-upload ako, maliban na pag sobrang busy or may pinuntahan ako na maghapon ako may pinuntahan man ako. Hindi tayo makapag-upload siyempre. Pero yun, pinilit ko mag-upload talaga mga kapangit ng gabi kasi sobrang hina ng internet ko. So, lumabas ako, nagpa-load ako. Ang tagal pa dun sa Caltex, sa pinsan ko. Nakapag-chika-chika pa ako habang nag-upload. Ay, ang hina talaga ng wifi din nila.
Nagpa-load po ako sa ano dyan. Sa may kanto lang din namin, pagpa-load ko po dyan. Sabi ni Ate Joy S, wala daw silang load. So, umuwi na ako dito sa bahay. Tapos sabi ko pag-uwi ko dito sa bahay, kulang yung pera ko kasi isang daan dala kong pera. Tapos bumalik ako dito, kukuha ko ng pandagdag ng pang-load ko. Kasi nga sila Ate Joy is naubusan, nilipat siya na ako doon sa kabilang kanto, doon ako maglo-load mga kapangit. So yan, wait lang. Nagsumbrero tayo kasi medyo maba yung buhok natin. Yan. And pagkatapos ng mga kapangit, malapit na ako dito sa bahay. Siguro, mga 3 bahay ang pagitan, bahay ko na. And pagkatapos nun mga kapangit, nakita ko sila Edgar. As in, magkasunodan lang kami nila Edgar. Pero hindi nila alam na, na sa likod nila ako. So, yung nangyari, umistop na sila dito sa bahay. Mismo sa harap ng bahay ko. Tapos, nakita ko na sila. Tapos, mga kapangit, ang bala ko talaga doon is burautin ko talaga sila. I mean, lukuhin ko ba sila na na kunyari, walang tao sa bahay kasi nakita ko na sila nag-stop. Pero as in, malapit na ako sa kanila. Tapos, pag-stop nila dito sa bahay, mismo sa bahay na kasi ako sa mismong tapat ng bahay ko, mga pangit nangyari yung disgrasya ko. So, yun. Nung nakita ko na sila nag-stop ni Ate Nining dalawa, binilisan ko yung motor ko mga kapangit. Mismo dito sa harap ng bahay ko, binilisan ko yung motor ko para hindi nila ako makita na dumaan sa likuran nila. Kasi nga, ang bala ko pagka nakalagpas ako dito sa bahay ko, iikot ko yung motor ko, tapos itutulak ko lang pabalik dito sa bahay. Para titignan ko kanyung gagawin nila kasi magtataw po sila. Kasi ang hilig kasi ni Edgar sa kanya Ate Nining pag pupunta sila dito dyan. Jo, padam. Gumagano'n kasi lagi. Kaya lagi ko silang niloloko mga kapangit. Tapos nun, paglagpas ko na ng konti dito sa bahay ko, unti lang mga kapangit, binilisan ko yung motor ko. Pagbilis ko ng motor ko, paglagpas ko sa may, sa unang poste ng bakod ko dito, biglang tumawid yung aso ko mga kapangit. Yung mismong aso ko dito. Hindi ko aso lang kapitbahay na pinapakain ko dito. So, yun yung nangyari nun. Binilisan ko yung motor ko. Bigla pong tumawid yung aso ko, yung aso na pinapakain na inalagaan ko dito. Ngayon, pagtawid mga kapangit ng aso, iniwasan ko siya kasi pilay na kasi yung aso na yun, siyempre naawa nga ako. Iniwasan ko mga kapangit yung aso. As in, pag-iwas ko pag-iwas ko sa aso na yon, hindi ko na rin namalayan kung paano ako na-disgrasya. Basta't ang natandaan ko lang, pumasok na agad yung aso doon sa ilalim na ng motor ko. Ngayon pag brake ko ng dalawa, yun na parang bigla na akong boom. Bumagsak na ako mga pangit. Tapos pagbagsak ko, ito yung nauna sa akin. Ito. Sub talaga ako. Ito yung nauna. Ito yung nauna kasi sobrang dilim din dito mismo sa harap ng bahay ko mga kapangit. Diyan ako bubagsak talaga. Tapos mabuti na lang mga kapangit pagkabagsak ko at pagkaiwas ko sa aso na yon. Pagkaiwas ko sa aso, unti na lang talaga. Buti na lang hindi ako dumirito sa may imbornal. Alam mo yung imbornal dito sa may tapat ng bahay ko, yung kanal diyan na semento talaga diyan. Siguro kung doon ako tumama, ewan ko lang. Hindi ko rin sigurado. Hindi ko alam kung mabuhay pa ako or ano man. Doon kung tumama ako doon mga kapatid at doon ako nahulog, doon tumama yung motor ko doon dumiretso. Siguro hindi ko lang alam kung ano pa ako ngayon, kung buhay pa ako, kung sasalita pa ako. Basta't ganun mga kapatid. Pero thanks kay God na kahit pa paano is ito lang yung nangyari sa akin. Ito lang, gas-gas lang. Tapos ngayon yung leg ko mga kapatid, itong leg ko hanggang ngayon masakit siya. Halos hindi ko may ganyan. Ito part na dito. Masakit siguro, tumama siguro sa motor. Tapos ito namamaga pa siya. Ito namamaga. And yan, may mga galos pa ako. Yun mga kapangit. Pagbagsak ko ng motor, as in narinig ko yung sigaw ni GR. Jo padam! Sigaw si GR saka sa Ate Nining. Jo padam! Tapos paglingon nila sa akin, ako na pala yung na-disgrasya. Grabing hindi alam ni GR kung anong gagawin niya. Tapos yung kapitbahay ko dito sa harapan na si Ate Mayra, yung asawa ng pinsan ko, tumakbo dito sa akin. Tinutulak niya yung anak niya na sunduin sa ate ko sa kabilang bahay. Sa sobrang nataranta talaga silang lahat sa sobrang taranta ni Ate May. Pagtulak siya sa anak niya, pati siya bumaliktad din, may galos din siya. Tapos si GR, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung Jo padam, gano'n siya nang gano'n sa akin. Tapos
tinatawag yun yung mga pamangkin ko. Tapos nagsipaglapitan agad yung mga pamangkin ko. Pagbagsak ko palang mga kapangit, andyan na lang yung mga pamangkin ko kasi nagsisigaw na si JR. Tapos pag sabi ni JR, Clifford, Jamia, tayo mo si Jo Padam. Pero kaya ako mga kapangit, nakatayo pa ako, hindi nahirapan yung pamangkin ko na pagtayo sa akin, as in tumayo talaga ako, nalalayan niya nga ako. Tapos yun na, pagka-upo ko dun sa dito pag upo ko sa may kubo-kubo sa may harap ng bahay ko, sa may kubo-kubo na yung PC, pinaupo nila ako sa duyan. Pag upo ko, pag ganun ko ng kamay ko, tumutulo na yung dugo. As in. Tapos yun na, bigla na ako nahilo na, yung dumilim na yung paningin ko. Tapos naghihingi ako ng tubig kay ate ko. Ayaw nila ako bigyan ng tubig kasi hindi daw pwede. Sabi ko, bigyan niyo ako ng tubig, mamamatay ako pag hindi niyo ako pinainom ng tubig. Tapos yun na, nung pag-inom ko ng tubig, as in, dumilim yung paningin ko. Yung parang, parang bumagsak yung katawan ko, parang, as in, nawalan ako ng malay. Tapos siguro, namanmanan ako nung, yung dito ko mga kapangit. Pinisa-pisa ni ate ko. As in, hinilot-hilot niya. So yun, medyo, namanmanan ako nun. Konting lang. Nagpakalma-kalma lang ng konti, tapos tinakbo na ako sa hospital. Yan. Kaya yun, pagdating sa hospital mga kapangit, hanggang sa hospital, grabe hilong-hilo ako. Kasi ito, hindi magtigil sa kadudugo ito. Hindi siya magtigil sa kadudugo. Kaya yun, medyo matagal din kami sa hospital kasi inantay pa namin doktor. And chinik naman nila na okay naman, na wala namang tama na malala sa katawan ko, gas-gas lang. Tapos tinanong ako ng doktor kung nakainom ba ako. Sabi ko, hindi pa ako umiinom. Sabi ko, maingat. Talaga mga kapangit, maingat talaga ako sa pagdadrive. Sobrang maingat talaga ako mga kapangit. Kung unang-una yung motor na yan, sobrang iniingatan ko yung motor na yan mga kapangit. Siyempre, ang disgrasya talaga mga kapangit, hindi natin alam kung kailan darating, kung kailan tayo madisgrasya, hindi natin alam kung bukas, mamaya. Kaya 'di ba sabi ko nga, enjoy natin araw-araw yung buhay natin kasi hindi natin talaga alam kung hanggang kailan tayo magbuhay dito sa mundo. Pero thank you kay God, bigyan niya pa ako ng another buhay mga kapatid, na maghaba pa yung buhay natin mga kapatid ko. Pero sa totoo lang, yung disgrasya ko na sa bilis ng takbo ko, siguro kung hindi ako nakapag-preno kaagad, ewan ko lang. Buti nga mga kapatid, hindi talaga ako doon tumama sa may imbornal. Kung doon ako tumama, baka wasak talaga lahat yung motor ko mga kapangit ko. So yan mga kapangit, nag-vlog ako kasi medyo okay ng itsura natin. Pakak mga kapangit, siyempre 'di ba? Laban na mga kapangit, laban na mag-vlog. Basta hindi lang tayo pwedeng mainitan muna ngayon. Yun kasi yung ng doktor, hindi tayo pwede pang mainitan kasi pag nainitan daw to, lalo siyang mamamaga kasi nga as in maga yan taba ng pisngi ko mga kapangit. Hindi pa pwedeng magbuhat ang mabibigat, hindi pa pwedeng mag-vlog ng mainit kasi nga sa pagdadrive kasi mabibinat to. And dito kahapon kagabi sila Jim sa bahay, pasal sila sa akin. Saka si Edgar, si Ate Nining, nag-live sila dito kagabi sa bahay. So yun, grabe, patawa ng patawa si James. Ang sakit ng pisngi ko kasi habang tumatawa ako mga kapangit, parang binibinat ang ganyan pisngi ko. Sobrang sakit. Pero ngayon mga kapangit, pang-apat na araw ko na medyo okay na siya mga kapangit. And tuloy-tuloy ito mga kapangit yung pag-video natin hanggang sa humilom yung sugat ko mga kapangit. And siyempre alam nyo din na sobrang maingat ako sa pagdadrive mga kapangit, lalo na pag-angkas ko mga pamangkin ko, sobrang maingat ako. Yun lang talaga yung gabi, hindi ko alam kung bakit tumakbo agad sa isip ko na bilisan ko yung motor para hindi ako mapansin ni Edgar sa ni Ate Nining, para magtaupo sila sa bahay na walang tao. Pero babalik din ako agad mga kapangit, iikot ko lang yung motor ko, gugulatin ko sana sila. Ngayon ako yung nagulat. Ako yung nasupok, di ba? Kaya yun mga kapangit, talaga ang disgrasya, hindi natin alam kung kung kailan darating sa atin, hindi natin alam kung mamaya, bukas, di ba? Ngayon mga kapangit, sa pagdadrive, unang-una sa mga walang helmet talaga nakakatakot. So yun, may aral na sa akin to mga kapangit, sa disgrasya ako siguro, mag-helmet na tayo. Mag-helmet na tayo mga kapangit. Kasi kung ikaw lang kasi talaga, kung ako lang kasi, siyempre bibili ka nga lang mga kapangit dyan sa labasan lang. Hindi mo na kailangan mag-helmet kasi malapit lang naman, pero tagang disgrasya, hindi natin masasabi hindi natin masasabi kung kailan darating sa atin mga kapangit ko. So yun, sa lahat po ng nag-message sa akin, sa lahat po ng nag-comment, na musta yung lagay ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa concern, salamat po sa pag-aalala, salamat po sa mga advice, maraming salamat po sa mga
viewers salamat po sa mga viewers natin, mga kapangit ko na sobrang nag-aalala din sa akin. And sa Messenger, grabe, sulit. Sobrang ang daming nag-message sa akin, mga pa ito nag-my ako, sobrang ang daming nag-message sa akin, hindi na ma-reply isa-isa. So, yun. Thank you for watching, mga kapangit ko. Ito lang, mga pets, kwento ko lang sa inyo kung anong dahilan ng pagkabangga ko, anong dahilan ng pagkadisgrasya ko. Kasi baka yung iba isipin nila nakainom, nagsi-cellphone, hindi, mga kapangit. Kaya nyo naman pag nagbablog ako, diba? Pag nagpapatakbo ako, nagbablog ako ng ganyan na as in yung takbo ko dahan-dahan lang, mga kapangit, at nakaalala yung isang kamay ko, as in dahan-dahan lang. Kasi talaga nung gabi na yon, talagang binirit ko yung motor ko para hindi ako makita nila JR yon. Ako tuloy na birit. Kipak! Ako yung nasupok, mga kapangit. Pero okay yan, thanks kay God. Kasi medyo mababa pa yung buhay natin. And mga kapangit, okay na ako ngayon, mga kapangit ko. Medyo kumikirot lang yung ating sugat. And pagaling na din. And itong salig ko at yung mga kamay ko na manamaga. Yung mga sugat ko sa paa. Hindi pa ganong magaling siya. Yan. Yung balat natin. Bakit yung ito. As in, akala mo yung balat ko, binalatan ng ganon. Sobrang sakit, sobra. Pero, at least ngayon, mga kapangit, okay na. Tuloy-tuloy na naman ang mga kapangit yung vlogging natin, mga kapangit ko. And sa lahat po na sumusuporta sa akin, mga kapangit, maraming salamat po sa inyo talaga na sinasabi ko po lagi na hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng sumusuporta. And usad po yung ating subscriber. Maraming salamat po, mga kapangit. And sana maabot na natin yung 10,000 subscriber, mga kapangit ko. Thank you for watching, mga kapangit. God bless always po sa inyo. And advance Merry Christmas, mga kapangit ko. December 1 na ngayon, mga kapangit. Ingat po kayo lagi. Kung nasa naman po kayo sa mundo na ginagalawan natin, always lang po tayo mag-pray kay God. Ako kasi, mga kapangit, sabihin na natin pag lumalakad ako, madalang ako mag-pray, pero hindi ko nakakalimutan na pag nasa motor na ako, binabanggit ko yung pangalan ni God. Laging ganun, mga kapatid, hindi ako nakakalimot kay God. So, yun. Salamat, mga kapangit, na nandyan kayo lagi, nanonood ng mga vlogs namin na ina-upload. And subscribe na kayo, mga kapangit, kay Ate Nining Bangkilan para mabil niya yung 1,000 subscriber po and para ma-monetize na din siya. So, yun, mga kapangit, hanggang dito yung vlog ko. Nag-vlog lang po ako para alam nyo po yung totoong nangyari talaga sa akin, na kung bakit ko nabunggo yung aso. Kasi aso nang pabunggo sa akin eh. Totoo kasi, mga kapangit, aso ko kasi talaga yun na inalagaan dito, na aso ng kapitbahay na inalagaan ko. Kasi iniiwasan ko talaga siya kasi nga ayaw ko mabangga. Kaya yun, sa sobrang iwas ko, ako na yung nadisgrasya, mga kapangit. Yung tipo na nakahiga na ako, inisip ko pa yung aso, sana kamusta yung aso, namatay ba, napilay ba? Yung motor ko, kamusta, anong gas-gas, gano'n ako, mga kapangit. So, yun lang, mga kapangit, yun na yung gusto kong sabihin sa inyo kung bakit na tayo na disgrasya tayo. So, yan. Medyo pagaling na rin, mga kapangit, yung ating sugat. So, yan. Diba? Mukha kang sinupok! Diba, mga kapangit? So, yung mga kapangit, dito na yung vlog ko, mga. Thank you for watching, mga kapangit ko, and advance Merry Christmas, mga kapangit ko. Bye-bye! See you next vlog, mga kapangit. Sana'y kipak! Supok! Diba? Bye-bye, mga. And siyempre, mga kapangit, shout out kay Nalin Atlas. Shout out sa iyo, B. Ingat ka lagi. And sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nagko-comment, sa lahat ng bagong subscriber, sa mga silent viewers natin dyan, thank you so much po sa panonood nyo. So, yung mga kapangit, bye-bye, hanggang dito lang. Bye-bye, mga kapangit ko. See you next vlog. Diba? Pakak! Mukhang sinupok. Diba, kapangit? Bye-bye, mga kapangit ko. Thank you for watching. Bye-bye. God bless always. I love you so much, mga kapangit.